Sigurado ko mga bebe ko na marami na naman nga problema sa inyo kung ano nga ang ipapabaon nyo sa inyong mga chikiting. Sabi nga ng mga ibang nanay ay struggle is real. Sa pag-iisip pa lang ng mga babaunin ng mga chikiting araw-araw ay talaga namang problema ka na. Last nga akong magluto ng babaon ng merienda ng aking anak. Imbis na pera nga ang aking ibigay mga bebe ko ay pinagbabaon ko na nga lang siya ng pagkain. Ito nga i-share ko nga sa inyo mga bebe ko itong madalas na pinababaon ko sa aking anak. O diba? Una nga ay pinakuluan ko nga muna yung ating ham. Nawa ay magtitimpla naman tayo ng butter mixture. Dito nga ay naglagay nga ako ng 2 tasang harina at 1 tablespoon nga nitong ating baking powder, a cup of sugar. At after nga niya mga bebe ko ay maglalagay nga tayo ng cheese powder, pandagdag kulay at pandagdag lasa na nga rin dito sa ating lulutuin. Naghalo-halo ko nga muna yung mga dry ingredients mga bebe ko. At pagkatapos nga nun ay saka naman po ako dyan naglagay ng 1 pirasong itlog. Sunod nga ng mga bebe ko ay 1 tasang fresh milk. Wala naman po kayong fresh milk ay pwede nga rin po pala ang evaporated milk. Kung wala naman po kayong evaporated milk ay pwede naman po ang milk powder. Timplahan nyo nga lang po ito sa tubig na 1 tasa. Next nga nun ulit mga bebe ko ay magdadagdag tayo ng 1 tasang tubig. Haluin nga lang po natin itong mabuti. At pagkatapos nga nun ay saka natin ito sasalain para mawala nga yung buo-buo. Nitong paraan mga bebe ko ay magiging makinis nga yung lulutuin nating waffle. Kung kayo naman po ay tinatamad na gumawa ng butter mixture, ay pwede nga rin po pala kayong gumamit ng pancake mixture. Lalagay nga lang po kayo doon ng itlog at saka ng konting tubig. Kung kayo naman po ay sinisipag, pwede nyo nga pong gayahin na itong aking ginagawa. Matapos ko nga salain yung ating butter mixture mga bebe ko ay susunod ko na nga itong ating ham. Yan nga po pala mga bebe ko yung ating ham na pinakuluan kanina. Maghihiwa na nga rin po pala tayo dyan mga bebe ko nitong ating cheese. Ang ginamit ko nga po palang cheese dyan ay yung quick melt. Wala naman po kayong quick melt ay pwede naman po yung ordinary yung cheese lamang. At nung makapaghiwa na nga ako ng ating gagamiting filling dito sa ating waffle mga bebe ko ay hayaan nyo na nga muna akong i-introduce sa inyo itong aking gagamiting waffle maker. It's budol time na naman nga mga bebe ko. Ito nga po palang waffle maker na ito mga bebe ko ay nabili ko online. Sa halagang 500 plus pesos mga bebe ko ay may matibay-tibay ka na waffle maker. Pwede mo nga rin po pala itong gamitin kung ikaw nga ay nagnenegosyo. Katulad nga yan mga bebe ko ay mga nagtitinda nga ng mga merienda. Pwede nyo nga itong idagdag sa inyong mga paninda. Nga sa mga oras na mga bebe ko ay nagpahid nga lang po pala ako ng konting mantika dito sa ating waffle maker. Kaya naman po hindi magdikit itong ating gagawing waffle. Ito ay non-stick mga bebe ko para makasigurado ka nga ay maglagay ka lang ng konting oil. Ay naglagay na nga ako ng butter mixture at pagkatapos ay naglagay nga lang po pala ako ng filling ng ham at cheese. Ito nga po palang flavor na ating ginagawang waffle mga bebe ko ay ham at cheese. Nasigurado ko nga na magugustuhan ng mga chikiting. Punuin nga lang po natin ang paglalagay ng butter mixture sa bawat butas nga nitong ating waffle maker. Para sigurado nga na mas malaki at mas maumbok itong gagawin nating waffle. Sarap nga dito mga bebe ko ay sarili mong gawa. Talaga namang makakasiguro kang malinis. At talaga namang hindi tinipid sa ham and cheese. O diba? Sa 2 cups all-purpose flour na ating ginawa mga bebe ko ay nakarami nga ako dyan ng waffle. O diba? Kung bibilin mo nga ito sa labas mga bebe ko ay mapapamahal ka. Pero kung ikaw nga ay gagawa talaga namang sulit. O siya mga bebe ko, it's tikiman time na naman. Hanggang dito na nga lang itong aking videos. God bless. Bye!